Okay, kung gusto nyong magtrabaho sa abroad, dapat ngayon pa lang mag-apply na kayo. Hanggat kayo ay mga bata pa, mag-apply na kayo sa abroad. Kasi sayang yung pagkakataon pagka lumipas na yung panahon, tapos saka nyo maiisip mag-apply sa ibang bansa. Sayang kasi yung mga hiring na mga pagkakataon na makapagtrabaho kayo sa abroad, yung mga job hiring, pagka lumipas yan, natapos yan, wala na. Paano kung natsempohan na kung kailan kayo nagdesisyon mag-apply ng abroad, tapos nagkasakit pa kayo? Yun ang sayang. Kaya habang mga bata pa kayo, mag-apply na kayo sa ibang bansa. Kung gusto nyo talaga makarating sa ibang bansa, huwag nyo nang sayangin yung magandang pagkakataon na meron ngayon. Kasi maswerte kayo kasi ngayon maraming bansa yung hiring. May South Korea, Japan, Europe, meron na. Canada, Australia, New Zealand. Yung South Korea, mag-e-exam ka. Dati noon, ang mahal ng placement fee, ang mga sikat na bansa noon sa Middle East. Yung Japan, South Korea, lalaki ng placement fee niya mga yan. Taiwan. Kaya maswerte kayo. Kaya ako nasabi to. Kasi lahat yan, naranasan ko mag-apply noon. Hindi lang ako natatanggap kasi unang-una, wala naman akong pera na pang tusto sa panggastos sa pag-a-apply. Yung pagbiyahe lang, ang layo. Paluwas ng Maynila. Pamasahe, pagkain, ang hirap pagka wala kang pera. Buti ngayon, maswerte kayo. May internet na kasi dati noon wala eh. Sa dyaryo lang kami pumupunta na sa agency, sa dyaryo namin kinukuha yung mga information, o sa radyo, sa TV. Pero ngayon may internet, online application, okay na, ayos na. Maghihintay na lang kayo ng tawag kung kayo ay mai-interview. Dati nun pahirapan, talagang susulatan ka ng agency o maghihintay ka ng telegram. Mahirap yung ganun dati noong mga panahon na wala pa yung internet. Kaya maswerte kayo ngayon kasi maraming opportunity na nagbukas. Ang gagawin nyo lang, mag-ingat kayo sa inyong kalusugan para yung medical nyo hindi kayo bumagsak. Ingatan nyo lang yung medical nyo. Ingatan nyo yung sarili nyo na huwag kayo magkasakit. Kasi maselan yung medical pag nag-a-apply ka sa abroad. Lalo na yung mga sakit na nakakahawa, katulad ng TB, HEPA, HIV, AIDS. Marami pang iba. Kaya pag nag-a-apply kayo sa abroad, iingatan nyo rin yung sarili nyo kasi investment nyo yan na pag kayo nag-a-apply dapat hindi kayo babagsak sa medical kasi pag bumagsak kayo sa medical, sayang lahat ng gastos nyo at pinaghirapan. Pero pag kayo natanggap na, ayan, dyan mag-umpisa yung minsan magandang pagbabago sa buhay nyo. Pwede kayong maging maayos yung pamumuhay nyo. Pag naswertihan nyo, permanent residence pa kayo sa bansa na inyong mapupuntahan, katulad nung sa Canada o Australia, New Zealand, may mga offer sa kanilang ganyan. Sa South Korea, Japan o sa ibang bansa, pag nakapag-asawa kayo ng mga foreigner doon, mas lalong maswerte. Kaya think positive, sabi nga naman nila. Kaya dapat ingatan nyo yung sarili nyo. Huwag nyo sayangin yung pagkakataon na meron kayo ngayon. Huwag nyo sabihin na, ay, saka na lang ako mag-a-apply, bata pa naman ako. Huwag ganun. Huwag nyo sasabihin na, pahinga muna ako, saka na ako mag-a-apply sa abroad. Huwag. Kailangan i-ready nyo na yung sarili nyo pagka sinubukan nyo kumuha ng passport.
dire-diretso na yan. Pag kumuha ka ng passport, dapat dire-diretso na yan na mag-a-abroad ka, mag-a-apply kang abroad. Kasi sayang yung passport mo kung itatago mo lang na matagal, mabubulok lang yan. At least pag nakapagtrabaho ka sa ibang bansa, mararanasan mo yung iba't ibang lahi, yung kultura, pagkain, ugali. Magbabago rin yung pananaw mo sa buhay pag nag-abroad ka na. Marami kang pagdadaanan na pagsubok, na mahirap, na masarap, masaya, na malungkot, pero ganun talaga ang buhay. Kaya pag naging OFW ka, malalaman mo lahat ng mga bagay pag nag-iisa ka na. Lalo na pag nagkasakit ka, kasi wala kang karamay, ikaw lang. Pati sa pagkain, pagluluto, kailangan lahat matutunan mo yan, maglalaba. Kasi wala kang ibang kasama dyan, kundi ikaw lang mag-isa. Okay, hanggat mga bata pa kayo, subok lang ng subok, apply ng apply sa abroad. Huwag nyo sayangin yung mga pagkakataon na meron kayo ngayon, magagandang pagkakataon. Ako, kung pwede lang, mag-apply ako. Kung tatanggapin pa, di mag-a-apply ako na mag-a-apply. Kaya lang, overage na eh, wala na eh. Kaya kayo habang mga bata pa, try and try, sabi nga nila. Subukan nyo lang. Malay nyo, dyan yung swerte nyo. Hindi natin masabi yung kapalaran. Tapos pag nakapag-abroad na kayo, magsikap kayo na makabili ng sarili nyong property, bahay at lupa, para sa asawa nyo, sa anak nyo, o pag nag-asawa kayo at nagkaanak, at least may magandang patutunguhan yung pinag-trabaho nyo sa ibang bansa. Ganun lang ang diskarte sa abroad. Kailangan maganda rin yung pananaw mo. Kasi marami dyan, marami kang mararanasan dyan na hirap. Okay, good luck sa inyo lahat. Sana huwag nyo sayangin yung pagkakataon.